Kinilaw, sinabaw. Okay po lang, kasama natin. Yolo, good morning mga ka-channel. Tayo. Tagay Randy. Tatlo lang kami. Napakaganda lang ang panahon. At kasabay namin magdayo ngayon, labay. Pero nauna na sa amin kasi dalawang bangka kami ngayon. Isang area lang mga ka-channel. Ruta natin, nga. At dito sa lugar na to mga ka-channel ay karamihan dumadaan kami, pero ito sa time na to, boom, sumabit yung ating bangka. Buti na lang, tinapuruhan. Kaya let's go! At kahit ano pa man ang mangyari ay di kami nagpapigil. Tuloy pa rin sa paglalakbay. Kaya let's go mga ka-channel! At ito, malapit na kami sa area ng Nangalaw or Nganga. At pagdating natin dito sa Nganga mga ka-channel ay nakalimutan pala natin makapag-video saglit upang mag-prepare. After ng pagbaba natin mga ka-channel ay ito, nagsuot tayo ng guwantes at habang nasa unahan lang ang ating pana at yun no, tax collector agad ang sumalubong. Naku po. First dive po natin sa araw na to, kung napapansin po ninyo, ayan isang yellowfin trevally or talakitok na nasa gilid ng bato. At habang papalapit tayo sa kanya ay biglang pumiglas. Natakot yata, kaya nung malapit na tayo at tinira ay boom, sablay. Sayang naman. Second dive natin sa araw na to mga ka-channel. Ito, mayroon tayong nakitang barakuda or rumpi. May kalakihan na sana ang barakuda na to, pero nung dahan-dahan tayong lumalapit sa kanya ay dahan-dahan din siya lumalayo. Kaya ang nangyari ay di natin natira. Sayang talaga. Di man lang umubra ang ating pag-peace cold. Kaya bye-bye. Another dive mga ka-channel kung saan mayroon tayong nakita isang isda dito sa spot na to. Kaya let's go to the dive. At dito sa area na to ay isang lapu-lapu na ayan sa gilid ng bato. Pero nung tirahin natin ay boom, sablay na naman. At habang lumalangoy tayo mga ka-channel ay napansin ko dito sa gilid ng maliit na bato ay mayroong tinatawag na antulihawon or ano bang tawag dito sa iba. Kaya pinasimplehan ko siya, kunwari ay di ko napansin at ayan nakaharap sa atin. Kaya nung tirahin natin, ayos mga ka-channel. Boom! Sa pool! Ayun no. At syempre, unang isda natin sa araw na to. Isang napakagandang isda. At ang karamihan ay ang tawag dito ay black shadow. At isa rin to sa uri ng lapu-lapu mga ka-channel. Napakataba ng isda na to. Sobrang ganda ng kanyang kulay mga ka-channel. Kanina kung napapansin po natin ay ang kulay niya ay medyo may dilaw at may itim. Pero eto, nung nakuha na natin ay biglang nagbabago ang kanyang kulay.
Another dive mga ka-channel kung saan mayroon tayong nakitang lapu-lapu pa rin. Oversize na ang laki nito kaya nung napansin natin na napakaamo ay binaba na natin at eto ang mga nangyari. Ang daming maliliit na isda or bait fish pero eto. Boom! Spine shot mga ka-channel kaya di masyadong gumalaw. Matik, pangalawang isda natin sa araw na to. Lapu-lapu, oversize. At ang estimated ko sa laki ng oversize na to mga ka-channel ay sobra sa mga 2 kilo. At nang pagkatapos po natin ma-secure ang lapu-lapu mga ka-channel ay dito sa unahan, eto. At nakakita tayo ng isang grupo ng labian or lifty. Ang daming lifty sa lugar na to pero nung makatira tayo at nabawasan sila ng isa ay nabulabog na. Boom! Sa pool, ayun, nagsitakbuhan yung iba at nagsiksikan sa bato pero nung hanapin natin yan ay sana nandyan lang. Sobrang ganda pala ng tama ng lifty mga ka-channel. Ayan. Parang pinako, kumbaga. Pero hindi to pako tsaka martilyo, kundi isda at pana. Ayun, no? At nung napansin po natin kanina na nagsiksikan yung mga labian dito sa bato na di naman gaano kalakihan ay nagbawas tayo ng rubber. At nung pag-dive natin ay ang daming maliliit na isda mga ka-channel. Pero nung pagdating natin dito sa ilalim, napakadilim dahil di natin nadala ang ating flashlight. At yun, napansin ko sana na may malaki pero alanganin tirahin. Mahirap na, baka mag-stuck. At dito sa bandang gilid, kung napapansin po natin, ayun, biglang lumabo, umikot sana pero sumiksik kaya napakahirap. Sayang. Dive tayo ulit mga ka-channel kung saan mayroon tayong napansin na biglang dumaan oversized na lapu-lapu. At nung malapit na tayo sa kanya mga ka-channel, ayan, lumingon at nagmamadali sana pero boom! Sa pool nung tirahin natin. Oops! Naku po, sumiksik. Grabe naman to. Kung alin yung paangat na tayo at di natin nahila agad kaya sumabit pa.
Sakto lang din mga ka-channel, nung pag-ahon natin, nung napansin natin ay ginalaw ko ng saglit at yun, buti na lang natanggal. Salamat naman kung ganun, para di na tayo mahirapan magsisip. Ayun, no? Oversize, ang laki! Grabe mga ka-channel, mas malaki pa yata to sa unang huli ko kanina. Ayun, no? At yun mga ka-channel, yan, bangka ni Buhay Ama. So, nag-ariba sila kasi sila ba ay lumalangoy na rin doon sa may bandang unahan. Yeah. At nung pagdating ko dito sa unahan, ito, may nakita tayo na namang di gaano kalakihan na bato. At may mga grupo ng mga lifty na itim. Kaya nung pag-dive natin, ayan, nagkagulo-gulo. Nagsiksikan. Grabe mga ka-channel, yung iba ay di ay nila alam kung saan sila pumunta. Kaya wala tayong natira. Sayang talaga. Ayun, no? At nung paahon na tayo ay biglang lumabas sana yung isang lifty. Pero mahirap na, baka kapusin tayo. Grabe naman talaga. Wow, sayang. Pero di pa rin natin iniwanan yung lugar na to mga ka-channel dahil yun nga ay may mga isda sa ilalim ng bato na nagsiksikan. I-try natin ulit na maghanap kung ano ang makikita natin dito sa ilalim. At dito mayroon tayong nakitang isang olpot na yun nga lang ay nakatanggal. Sobrang nanghihinayang talaga ako dun sa ulpot na natira natin na nakaalpas, kaya binalikan natin ng bahagya. Pero dito sa bandang kabilang side ay nakita na natin siya nung pagdating natin sa ilalim. Habang naghahanap ako kung saan man sumisiksik yung ibang mga labian na itim ay ayan, buti na lang nadala na natin yung ating light. Kaya nung napansin ko dito sa side ay ayan, sa pool. At eto yung natira natin kanina, wasak yung tiyan ng isda. Ayan, buti na lang at di nag-stack ang ating bala ng pana. Wow, sobrang taba kaya nito mga ka-channel. At madalas na karamihan ay ang isda nito ay napakataba talaga. Di lang sa sinabaw, kundi sa escabitsi. At dito sa unahan ay mayroon na naman tayo napansin grupo ng mga lifty. Kaya anong pag-dive natin, ayan,
Ang laki na sana ng lipti na to mga ka-channel. Napakailap nga lang. Oops. Nung silipin natin sa kabila ay biglang naging mailap. Sayang. Ayun oh. Oh, di natira kaya nakalusot tuloy. Dive tayo uli mga ka-channel kung saan mayroon tayong napuna na isang lapu-lapu dito sa gilid ng di gaanong kalakihan bato. Pero nung malapit na tayo ay yun, umalis. Sayang. At yun mga ka-channel, tinanggal ko muna ang mga rubber dahil si Tangay Kulot at si Tangay Randy ay nasa bangka na. So, pupuntahan mo natin sila kung anong dahilan. Ayun, no? At sila pala mga ka-channel ay naghihintay sa atin dahil sila ay nagluto or nagsaing at eto ang huli natin sa araw na to. Charang! Lefty, lapo-lapo at ano bang tawag dito sa inyo? Yung ulpot na to. At yan ang huli natin. So yan, sinintensyahan na ni Tangay Kulot. Wala lang tayong kamatis. Ay, sinabaw. Hapit na dyan. Basta na yung suka. Hapit na dyan mo bukal lang mo sinabaw. Tinuwa. Bukal na. Gamay. Kuwang na gamay. Yun, kinilaw eh. Kinilaw na ito. Patik mateke. Ang among kinilaw eh. Mas ng gamay. Kinilaw na lapu-lapo? Oh. Yes sir. Sabaw muna mga katay. Oh, next. Kuhain nyo na. Kain tayo. Ang ano ko dyan po sa ilalim eh. Kinilaw? Sinabaw? Akin ang ikogin. Yun oh. Oy, naiwan yung kalahati. Yes sir. Sarap niyan. Ako na naman. Lipat tayo dito. Akin na lang to. Sa'yo na yan, Tangay Kulot. Kinilaw na lapu-lapu. Muli tayo nakatikim. Okay, ganyan eh. Ako na naman. Kayong kutsara mo sa mga kod. Sabay kinilaw. Pahinga muna ako ng sabaw ng Randy. Ako na naman ano. Lagay. Yun. Okay, thank you. Salamat. At ang kanyang paborito ay ang olo. Sana yun. Ayun. Uy. Uy. Baliktad. Dapat pala ito gilagay ko sa ano. Lamig kayo. Kuha lang kayo dito. Yan. Try natin yung kinilaw. Harap ng kinilaw mga tayo. Wow. Ang sarap. Lalo na kung may ano to, may alam niya na. Solve na solve si Tangay Randy sa ulo. Ito yung ano, sandok malapad. Yan yan mga katay. Kain na tayo. Lagyan natin sabaw. Yan, ulam mo tayo kulot. Sa akin, ulo mga katay. Pag nangawil ka, parang tuno lang. Naghansak. Pero dito sa kaldero, hansak dito. Kayo. Bawi ang pagod natin. Nang dahil sa sinabaw. Lakla. Ya. Lakang ulo. Laking buntot. Lami kayo. Alas 2 na mga katay. Wala pa. Pagkatapos nating makapagpahinga at kumain mga ka-channel ay dito sa malapit sa bangka. Mayroon tayo nakitang isang lapu-lapu. Unang dive natin dahil tayo'y busog pa kaya swerte dito lang sa malapit sa bangka. Mayroon tayo nakitang lapu-lapu or tiger grouper. Boom! Sa pool. At ito ang pangalawang bisis na nakahuli ako ng ganitong klaseng lapu-lapu mga channel. Tiger grouper ang tawag dito sa karamihan sa aming lugar.
At yun mga ka-channel, siya nga pala, huwag natin kalimutan na magpasalamat kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro. At syempre kay Sir Terzo Manulat Laureo na nagbigay sa atin ng pana at sa Team Noranda ng Canada. Maraming salamat po talaga sa inyo sir and ma'am sa napakalaking bagay na inyong ipinagkaloob sa akin. Salamat po talaga ng marami. Diyos na po ang siyang bahala na magbalik ng kabutihan na inyong ginawa. At dito mga ka-channel, dive tayo ulit dahil mayroon naman tayo nakita isang target kung saan may nakita naman tayo ditong isda sa parting to. Kaya ayun, nung malapit na tayo ay naging maila pa ang lefty na target natin. Pumasok sa bato ay di na lumabas. Ahon muna tayo. Dive tayo ulit mga ka-channel. Dito sa tapat ng buhangin ay mayroon tayo nakitang good size na lapu-lapu. At ang lugar na to mga ka-channel ay napakaswerte natin dahil ayan, labasan ng mga lapu-lapu. At minsan naman sa bahagya ay wala tayong nakikita ng lapu-lapu. Ayun mga ka-channel, sampul na naman yung target natin na lapu-lapu. Okay kayo. At habang tinatanggal natin ang isda mga ka-channel ay dito sa unahan pansin ko na biglang may kumislap or dumadaan na yellowfin trevally na 2 piraso pero eto, ayan, medyo natagalan pa. At nung natanggal na natin yung lapu-lapu ay sinubukan natin na mag-drop upang i-piece cold. Nagbabaka sakali na lumapit pero ayun, sa unahan ng bahagya ay di talaga. Hanggang sa lumayo yung yellowfin trevally na nakita natin. Sayang mga ka-channel. Malalaki na sana. Dive tayo ulit mga ka-channel. Kung napapansin po natin ay dito sa di gaano kalakihan ng bato ay ang daming parrot fish na umaaligid. Kaya lang ay di sila ang target natin. Ayun oh. Lumabas yung ulo ng isang oversized na lapu-lapu. Boom! Sapul. Naku po. Sa sobrang palag mga ka-channel ay yan. Nadamay pa ang corals or mga patay na corals pero okay lang dahil spine shot yung pagkatama ng or head shot pala yung tama ng lapu-lapu dahil sa ulo. Yun nga lang ay nandamay pa na corals. Nako, huwag kang ganyan lapu-lapu. Ayos mga ka-channel, halos karamihan ng huli natin ay mga good size or oversize. Eto, nasa mga 2 kilo yung oversize na to. Dive tayo uli mga ka-channel kung saan good size na naman yung nakita natin na lapu-lapu dito sa unahan. Pagkatapos natin tumira ng oversize ay eto. Panibagong good size lapu-lapu ulit. Ayun, nakatago. Boom! Sapul! Swerte yata talaga tayo sa araw na to dahil
Puro good size or oversize yung mga huli natin. Ayos. Ayun, no? At syempre mga ka-channel, sana di lang tayo ang swertihin, kundi pati na rin mga kasama natin. Yun, no? At pagkatapos natin makuha ang good size na to mga ka-channel ay nagbiyahe kami papunta kila Bay Buhay Isla Vlog TV para yayain sila na magpatabi na. Let's go! At yun mga ka-channel, sila Bay. Dabi Bay. At nung pagdating natin mga ka-channel, si Bay ay tulog dahil masakit ang kanyang ulo. Tulog wala si Bay. Bay, dagan Bay. Nung pagkatapos namin magtanong ay yan, dumunggo kami ng Alaw. Daong muna tayo dito sa barangay ng Alaw mga ka-channel at ang ating kasama si Tangay Randy, Tangay Kulot ay bumibili pa ng ice para ipang-ice sa ating isda na huli. Ayan. Barangay ng Alaw. Ang hanap buhay po nila dito ay pag-hand fishing din or lagulo o bira-bira yung tawag ng karamihan o pati buya-buya. Yan yung mga hanap buhay nila dito. So ayan, nagtatanong pa sila kung may ice pero parang sana mayroon.